So what's up mga katambikes? Ako nga po pala si Mel at welcome po ulit kayo sa aking channel. For today's video mga katambikes ay samahan nyo akong magpalit ng chainring at crankset para po sa aking 12-inch na Picnica na si Bisot. At ito po mga katambikes yung ipapalit natin na chainring kay Bisot. 53 teeth na Light Pro Spider. At ito rin po ang ipapalit natin na crankset sa kanya mga katambikes. Light Pro na crankset po. So mga katambikes, ito po ang laman ng box. Ipapakita ko po sa inyo. Ang laman po ng box ay yan po. So yung left and right na crank arm. Yan po yung right crank arm. At meron din po siyang kasamang bottom bracket dyan, yung kanyang Halotech na bottom bracket. Yan po yung Halotech bottom bracket mga katambikes. At syempre mga katambikes, kasama na rin po dyan yung mga tornilyo na gagamitin natin. So mga katambikes, tara, simulan na po natin ang pagkabit. Let's go! So yung mga katambikes, natapos ko nang linisin at grasahan yung paglalagyan ng ating bottom bracket. At ayan po yung kanyang bottom bracket na Halotech. Yan po yung ikakabit natin ngayon sa aking 12-inch na Picnica. So mga katambikes, sa Halotech po na bottom bracket ay meron pong nakalagay na left. Yan pong pinapakita ko. Yan po yung para sa left side. At ito naman pong isa ay para po sa right side. So yan po mga katambikes, lahat po ng Halotech ay meron pong ganyan para po mailagay po natin sa tamang side yung ating bottom bracket.
At syempre mga katambikes, bago natin siya ikabit dun sa frame, ay lagyan na muna natin ng grasa yung ating Halotech na bottom bracket para hindi siya mahirap tanggalin in the future. So yan, ayan yung ginagawa ko. Nilagyan ko siya ng grasa at nalagyan ko rin siya ng spacer mga katambikes. So ayan po yung kasama dun sa box na hindi ko po naipakita sa inyo kanina. Yan po. So ito po ay left side. Left side po mga katambikes. So ikakabit po natin tong part na to dun sa left side. Okay, yan po mga katambikes. Ngayon naman po mga katambikes ay dumako naman po tayo dito sa isang side ng ating Halotech bottom bracket, yung right side. So nilalagyan ko po ng grasa yung right side ng Halotech. Yan po mga katambikes, nilalagyan ko po at ipapakita ko po sa inyo mga katambikes na meron po siyang letter R na meaning sa right side po siya dapat ilagay. So ayan po mga katambikes, makikita nyo letter R. So dapat po yan sa right side. At ilalagay ko rin po itong spacer na kasama. Po mga katambikes ay hihigpitan na natin yung magkabilang side gamit po yung tool na yan na hindi ko po alam kung ano po ang tawag dyan sa tool na yan. So yan po yung pangigpit para po dyan sa bottom bracket natin. Yan po, nilagyan ko po siya ng sape para at least kahit na paano po ay hindi po ganong magasgasan yung ating bagong Halotech na bottom bracket po. Yan, so makikita nyo po, yan, nilagyan ko muna siya ng basahan bago ko po siya ginamitan ng tool para po hindi siya magasgasan. So yan po mga katambikes, huwag naman po masyadong mahigpit, dapat yung tamang higpit lang po. So mga katambikes, ito na lang po yung laman ng box. Ang kanyang left crank arm, yan po yung kanyang left crank arm mga katambikes. Yan po, yan po yung design ng crank arm natin. At lagay ko lang po sa isang tabi. Ito naman po yung right side mga katambikes kung saan ikakabit po natin yung ating chainring. Ito po yung right side na crank arm. So yan mga katambikes, makikita nyo po Live Pro. At ang haba niya po ay 170 mga katambikes. Yan po makikita nyo, 170 po yan. So yan mga katambikes, yan po natin ikakabit yung chainring. At saka meron po siyang kasamang kabitan ng chainring mga katambikes ha. Ito po yung kasama ng kabitan niya ng chainring. So dito po natin ikakabit yung ating chainring. Siyempre mga katambikes, may kasama rin tornilyo yan ng lock at saka yung tool na gagamitin sa pan-lock ng left side. At saka siyempre mga katambikes, kasama din yung tornilyo ng ating para sa chainring. Ayan po, tornilyo po yan para sa chainring at saka yung tornilyo rin po yan para dun sa kabitan ng chainring. So mga katambikes, tara ikabit na po natin. Ngayon naman po mga katambikes ay hawak ko na po yung right crank arm at ito po yung kabitan ng chainring. Ipasok nyo lang po yung kabitan ng chainring dun sa crank arm, katulad po ng ginagawa ko, at ikot-ikutin nyo lang po yan hanggang sa makuha nyo po yung tamang posisyon. Yung tamang posisyon po, yan po mga katambikes, yan katulad ng nakikita nyo, yan, nakuha ko na po yung tamang posisyon at lalagyan ko na po siya ng tornilyo. So mga katambikes, ito po yung mga tornilyo niya na kasama. Ito pong pinapakita ko ngayon mga katambikes ay yung tornilyo para po sa left side. Ito po yung lock na gagamitin nyo para po dun sa left side. At ang kasama niya po na tool. So ito pong tool na to mga katambikes ay para din po itong allen na pangluwag at pangsikip. Pwede naman po yung normal na allen mga katambikes. At ito po yung lock na sinasabi ko sa left arm. At ito po yung tatlong bolts na gagamitin nyo para po dun sa kabitan ng chainring. Mga katambikes, flower type po yung bolts na yan na flower type.
Mga katambikes, ilagay nyo na po yung tatlong bolts na ipinakita ko sa inyo kanina para po yan dito sa kabitan ng chainring. So yung tatlong flower type na bolts po, yun po yung para dun sa kabitan ng chainring. So ikabit nyo po yan mga katambikes. Yan katulad po ng ginagawa ko. Ayos mga katambikes. So mga katambikes, ito po ang gagamitin kong chainring bolts, yung kulay pula. At ito po yung chainring na gagamitin ko, yung Light Pro 53 teeth na spider. Ayan po mga katambikes, para po terno po siya dun sa crank arm na itim po. So hindi ko na po gagamitin yung silver na chainring bolts mga katambikes, para po at least kahit na pa paano ay yung pong chainring bolts ay terno po dun sa ating piknika na si Bisot na kulay pula. So ayan po mga katambikes. Ngayon po mga katambikes, ito na po at natapos ko na pong ikabit yung 53 teeth na chainring dito po sa ating bagong crankset na Light Pro. So yung mga katambikes, bagay po sa kanya yung chainring bolts na pula. Kasi nga po mga katambikes, yung pong ating Piknika 12 inch na si Bisot ay kulay red. So bagay po dahil kulay red din po yung chainring bolts. After po natin makabit yung right side na crank arm mga katambikes, ito naman po yung left crank arm. So ito naman po ang ikakabit natin. Ang gagawin nyo lang po mga katambikes ay luwagan nyo lang po yung dalawang Allen bolts na nasa ibabaw para po maikabit po natin siya dun sa left side. So luwagan nyo lang po yung dalawang bolt na yan mga katambikes at ikabit nyo na po. Mga katambikes, matapos yung ikabit yung left side ay ikakabit nyo naman po itong nut na ito gamit po yung tool na ipinakita ko po kanina. Pwede naman po dito yung normal na Allen wrench mga katambikes, pero para po hindi masira yung nut ay yung plastic na lang din po yung gagamitin natin dahil hindi naman po kailangan sobrang higpit or sobrang luwag nitong lock na to. Kailangan po ay yung tamang-tama lang po. So yan mga katambikes, tamang higpit lang ang gagawin nyo para at least hindi gaano magpuwersa at hindi rin kaagad ma-lost thread yung pinaka-lock na kasama. So ayan, medyo masikip, luwagan natin ng konti mga katambikes. Luwag lang ng konti hanggang sa makuha natin yung gusto nating ikot. Yan, okay, try natin. Yan, ganyan dapat mga katambikes. Ayos! Okay, punas-punas muna bago higpitan yung Allen na nandun sa kabilang side. Yan, punas-punas muna mga katambikes. At ngayon, higpitan na po natin yung Allen bolts dun po sa left side. Yan po mga katambikes. Dahil po nakuha na po natin yung tamang ikot na gusto natin, ay pwede na po natin higpitan yung Allen bolt na nandun po sa left side. So yan mga katambikes, katulad ng ginagawa ko, higpit lang po ng tama. Tapos na po natin higpitan yung left side mga katambikes. Ngayon po i-double check natin. Alog-alogin natin, tingnan natin kung may alog. At kung wala naman pong alog na at kung okay na po sa inyo yung ikot ng inyong bagong crankset mga katambikes, ay punas-punasan na po natin para hindi po kumalat yung mga grasa. Yan po mga katambikes, katulad po ng ginagawa ko. Yan, punas-punasan na po natin para po maya-maya po makita na po natin yung ating finished product. At ngayon po mga katambikes ay ikakabit ko na po yung kadena. Yan po mga katambikes, kakabit ko na yung kadena para makita na po natin yung ating finished product. So ayan po, ikakabit ko na po yung kanyang chain tensioner at
isa pong ikot muna. Ayan, ikot pa. Ayan. So, yan po mga katambikes. Ngayon po mga katambikes, dahil kulay black na po ang ating chainring at crankset, ay hihiramin ko muna po ang pedal ni Blue Lilith. Yan po yung kanyang pedal mga katambikes, kulay itim din po. At ito po yung kanyang pedal. So ito na muna po yung ating gagamitin na pedal para po kay Bisot. Dahil nga po para terno-terno na sila. So lagyan ko lang po ng grasa mga katambikes bago ko po ikabit. Para hindi po mahirap tanggalin in the future. So yan po mga katambikes. Yan po, ikakabit ko na po yung sa right side. At pagkatapos naman po yung sa left side. So mga katambikes, bago ko po ipakita sa inyo yung final na look ng aking Picnica na 12-inch na si Bisot, ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel mga katambikes, ay mag-subscribe na po kayo. Ako nga po pala si Mel Tambikes at ito po ang aking YouTube channel. So mga katambikes, kung nagustuhan nyo po yung video mga katambikes, ay bigyan nyo naman po ako ng isang like at sana po ay suportahan nyo po ang aking channel. So mga katambikes, ito na po ang final look ng aking Picnica na 12-inch na si Bisot. So yan po mga katambikes. Muli po, maraming salamat po at see you po sa aking susunod na video.